Iginiit naman po ng Department of Foreign Affairs na hindi magkakalamat ang relasyon ng Pilipinas at ng Indonesia sakaling matuloy ang pagbitay sa Pinay OFW na si Mary Jane Veloso. Samantala, pamilya naman ni Mary Jane naghahanda na para sa pagbitay sa kanya. Hiniling din umano nito na kantahan siya ng isang jubilee song ng pamilya at dalhan ng durian. Nag-uulat si Sweden Vilado mula sa DFA, live via phone patch. Maraming salamat, Kirby. Ito kapapasok lang na balita, no? Kasi kasalukuyan nagkakaroon ng press briefing sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Assistant Secretary Charles Jose, sinabi ng Attorney General ng Indonesia that the execution of Mary Jane Veloso is imminent. So tuloy na talaga ang pagbitay sa Pinay OFW. Subalit nabanggit mo nga, Kirby, kanina, no, na bitayin man si Mary Jane Veloso ay hindi ito dahilan para pumait ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Yan din ang malinaw na pahayag ni DFA spokesperson Charles Jose. Tatandaan na tuluyan ng ibinasura ng Korte ng Indonesia yung ikalawang apela ng kampo ni Mary Jane. Alinsunod kasi ito sa batas ng Korte Suprema ng Indonesia na hanggang isang apela lang pala ang kanilang pinapayagan para sa mga may kaso na ang parusa ay kamatayan. Inaasahang matatapos ang 72-hour countdown para sa execution ni Mary Jane ngayong alas 5 ng hapon. Subalit, idinagdag naman ngayon lang ni DFA Secretary or Assistant Secretary Charles Jose na wala pa silang wala pang binibigay na oras yung embahada ng Indonesia kung ano oras yung execution ni Mary Jane. Nagsimula yung countdown noong Sabado nang matanggap ni Veloso ang kanyang notice of execution na hindi naman niya pinirmahan. Samantala, Kirby, yung pamilya ni Mary Jane naghahanda na rin para sa execution ng kaanak upang maibigay ang huli nitong mga kahilingan tulad ng awitan siya ng kanyang pamilya ng Jubilee Song at dalahan ng durian sa kanilang huling pagbisita kay Mary Jane na magtatapos alas 2 ng hapon Indonesia time. Samantala, Kirby, hindi naman pinayagan si Mang Cesar, yung ama ni Mary Jane, na ihatid ang kanyang anak sa mismong execution na nasa Zone 1 ng isla. Sa halip si Father Bernard Kelser na Religious Council ni Mary Jane ang maghahatid sa kanya. Alinsunod na rin yan sa Execution Law No. 2, Series of 1964 ng Indonesia. Kirby, naroon palang 3 zones yung isla. Sa Zone 2, naroon naman yung abogado ni Mary Jane si Attorney Agus Lim, at sa Zone 3, doon mag-aabang yung mga kaanak ni Mary Jane para kunin yung kapatid or kunin yung labi ng kanilang kapatid. Yan sila Marites at Christopher, doon sila mag-aabang sa Zone 3. Si Mary Jane ay isa sa siyam na foreign national natulan ng pagkamatay dahil sa salang may kinalaman din sa illegal na droga. 2 ay Australian, isa ay Indonesian, isang Brazilian at 4 ay Nigerian. At Kirby, dagdag ko lang, no, kanina nung hinanaw din ang pahayag si DFA spokesman Jose kung ano yung mga lesson learned dito sa naging kaso ni Mary Jane. No? Sinabi niya na sa mga kababayan natin na nagbabalak na mamasukan sa ibang bansa, sana ay mas maging mapanuri sila at huwag basta-basta bibigay o tapato sa mga trabahong easy money lamang. Maya-maya lang, Kirby, magbibigay pa tayo ng karagdagan dito sa sitwasyon ni Mary Jane Veloso. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Vilado.